Actually, pag-ibig sa mga pagkakasalasan dito. So, nag-isahan ako sa Iwan. So, ay, actually, ang pag-usapan namin, ako na yung gagawa ng PowerPoint at sila na yung mag-present. So, wala sila ngayon. So, ayun ko mag-guess today. So, pagkasensyahan nyo na ako na yung kakamali, ako yung taas na kamay at i-correct ako. So, uh, so today I will talking about the instructional strategy for non-major teacher. Instructional strategy for non-major teacher out of grade teaching. So ito yung mga teachers na hindi akma ang pagtuturo sa kanilang special education. So tulad ko, major in Filipino, so pag binigyan mo ng ibang subject, so kaya na natin at pag-aaral dito ng mabuti. Unlike sa aming specialization, na kahit hindi namin pag-aaralan, mula ng first year college hanggang fourth year college ay pinag-aaralan namin. So, narito ang mga instructional strategies for non-major teacher. So, number one, aktibong pagkatuto, active learning strategy. So, lahat ay collaborative learning group work. Tulad ng sinabi ni Ma'am Talay kanina, na pagtutulungan ng mga mag-aaral na imbes ang guro na magbigay ng buong paliwanag, ay hayaan na lamang ang mga mag-aaral na matuklasan at matuto sa isa't isa. Yan yung tinatawag nating collaborative learning group work. So sa peer tutoring, reciprocal teaching, ang mga mag-aaral ay hayaan sila na gawin. Hindi kaya maging okay, magpalitan ng ganap bilang guro upang magpaliwanag at sagad, magpaliwanag at magtanong at magbuod ng mga. So sa group work, ang ginagawa ng mga estudyante ay nagtutulungan sila at nagkakaroon ng paliwanag, magtatanong at saka pagbubuod ng mga aralin. Okay, sa kinesthetic learning naman, gumagamit tayo ng hand gesture. Tulad ng ganito, bilog, kwadrado. So, nai-enhance ang critical thinking ng mga bata tulad ng this one. So, sa mga gabitan niya, ay nagkakaroon ng mga bata ng interes hindi namin sa pakikinig, kundi na lang sa iba't iba. Okay. Okay. And yung kinesthetic learning. So, mag-proceed na tayo. Okay, using all technology and visual aids.
Flip classroom. So sa flip classroom, magkasalungat ang kasalukuyan pagtuturo mula noong nakaraang pagtuturo. Ano ang tawag doon sa mga nakaraang pagtuturo? Traditional teaching. Okay, sa traditional teaching, lecture dito sa paaralan at homework doon sa bahay. Sa flip classroom naman, ay binibigyan ng guro ang mga mag-aaral ng video or mga materials na babasahin at kailangang uunawain at pagdating naman dito sa classroom ay magkakaroon sila ng panandaliang aktibidades. Okay, multimedia presentation. Sa multimedia presentation, gumagamit tayo ng mga video, PowerPoint presentation, at saka iba pa. Okay, number 3, inquiry-based and critical thinking. Okay, natay problem-based learning. So, ang sumira, ano itong problem-based learning? Unsa to, Sir Ryan? Ano ang pagkakaunawa mo sa problem-based learning? Okay. Problem-based learning. So, dapat matukoy mo kung anong solusyon doon sa problema. So, mismo ang bata ang mag-isip. Tama ba? Okay, tama ang sabi ni Ma'am Samira. Magbigay tayo ng isang sitwasyon, ng real life situation, at hayaan mo mga mag-aaral na magsalisik kung paano ito bigyan ng solusyon. Okay, Socratic questioning. Sa Socratic questioning, pumapanood dito yung pinatawag natin asa kasi papa. Alam niyo, Sumira yan, kasi pinag-aaral namin yan noon. Asa kasi papa. Asaan? Well. Asa kasi kailan? Asaan? Asa kasi papa. Asaan, kailan, sino, bakit, at saka paano. Okay, tama. Maraming salamat. So, sa pamamagitan ng question na yan, Socratic question, ay nagkakaroon ng idea ang mga bata upang sagot ang mga critical questions. Okay, content adaptation. So, sa content adaptation naman, natay gamification, game-based learning. So dito, ginagawang laro ng guro ang mga quizzes, halimbawa na ng pag-review, tulad ng mga mga research at iba pa na nangayunay sa game-based learning. Magkakaroon ng paglalaro sa paksa, hindi kaya aralin. Tulad ng mga trivia, sino ang gumawa, saan nagsimula, saan ito nanggaling, kailan ito naitala, yan yung tinatawag nating game-based learning. Okay, differentiate instruction. Akin na ito ni Ma'am Samira kanina. Differentiated instruction. So, bigyan guro ng mga instruction na naaayon sa needs ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Okay, tips for non-major coping mechanism. So, tulad ko na baguhan pa lamang ay connection sa mga class.
Ibig sabihin, hihingi ako ng tulong sa inyo, mga kapwa kong mga guro, na mas nakakaangat sa halimbawa na lang, nasa sa akin yung subject ng science. So, sino yung may mas malaking pinag-aralan sa subject ng science, hihingi ako ng tulong sa kanya at hihingi rin ako kung paano gumawa ng lesson plan at saka learning materials. Okay, self-directed learning. So self-directed learning naman, halimbawa, bago mo itong ang isang aralin, ay kailangan mo munang mas maaga itong matutunan, basahin at unawain para pagdating na mismo sa silid-aralan ay hindi ka na mahihirapan kasi pinag-aralan mo na ito na umaga. Okay, focus sa fundamentals. So focus sa fundamentals naman ay kinakailangan ang guro ay maibigay ng tama ang mga basic instruction bago dumako sa critical structure ng pag-aaral. So dapat ay ang representation na mas maliwanag. Sino ang malapit na sa science? Okay, instructional strategy for non-major teacher. Kaya sir, mga dito, presentation niya, so mag-explain ko na lang. So, effective instructional strategy for non-major out-of-field teachers. So, key instruction strategy, explicit instruction and modeling, scaffolding, active and collaborative learning, okay, let's proceed to the explicit instruction and modeling. Direct instruction is highly effective. Okay, natay the gradual release of the responsibility. So, ang responsibility ng teachers na siya i-focus lesson, guide instruction, sa student naman, collaborative and independent. So, naatay I do it, we do it, and we do it together. So, para mas maunawaan, tinagalog ko na. Direktang pagtuturo. Ang guro ang aktibong nagpapaliwanag at nagpapakita ng konsepto. Pagmumodelo, ipinapakita ng guro ang paano, I do. Paano ito gawin? At saka naman, ginagabayan sa pagsasanay, ginagawa ng guro at mag-aaral ng sabay. We do. So sa yudo naman, wala yung pagsasanay, independent practice. So hayaan ng mga mag-aaral na gawin ang kanilang mga gawain. Okay, scaffolding technique, use visual aid checklist. So tulad nito, scaffolding strategy. So natin mo yung picture, this one, and the okay, pagbibigay ng halimbawa, paghahati ng gawain, paggamit ng visual aid, pagbibigay ng his, gawain o tipong pagkikilang, prior knowledge. Okay, mga karaniwang scaffolding techniques. So, active and collaborative learning, natapos na ito kanina, yung group words. Okay, sa format
formative assessment naman and feedback. So ano ang pinagkaiba ng formative assessment at saka summative assessment? Sino mo makakapibigay sa inyo? Okay, the difference between formative assessment and summative assessment, as far as I know, ang formative recorded but not graded. So, magbibigay ka ng diagnostic test to diagnose kung gano'n ba kalawak yung kaalaman ng mga bata. And summative naman, it is a conclusion kung saan recorded and graded, dito nagtatapos yung mga gawain ng mga bata. Ano ba? Okay, thank you, Ma'am Alchi. Tama si Ma'am Alchi. So, sa madaling pagpapaliwanag, ang formative assessment at saka ang summative assessment, ang pinakaiba nila, ang formative assessment ay ginaganap mismo sa actual na pagtuturo. Ginaganap mismo o sa discussion. Di ba naatay mga questioning, naatay mga activities, ay mga kuan, mga application, mga assessment. So sa summative assessment naman ay ginagawa lamang ito pagkatapos ng karating. Diba tulad ng sabi ni Sir Ton kanina, pag Friday, pag summative assessment kasi tapos na yung karating para ma-concrete yung pagkatuto. Pamamagitan ng summative assessment. Okay, differentiate instruction. Yun yung sinabi natin kanina. Magbigay ng instruction na naaayon sa kanilang antas ng pagkatuto. Okay, play classroom. Tapos na ito kanina. Ito yung halimbawa niya. Okay, sa traditional classroom, lecture, pag-uwi, homework, sa play classroom naman, ay magkasalulat. Ibig sabihin, binaliktad. Online lecture and learning at home, so sa school naman, classroom activity. So that's all, thank you. Thank you so much, Sir Ryan Ramirez, for your comprehensive discussion and presentation. I do. Okay, let me read to you the citation of the Certificate Republic of the Philippines Department of Education, Southern Region Schools Division of Sarangani, Capital Pampanga, Maybulala, Sarangani Province. Certificate of Commendation is awarded to Ryan D. Pili for sharing his invaluable insights and expertise as a resource person during the Dato Paulina Integrated School Learning Action Cell, Introduction to Rapid Math Assessment, RMA, and Numeracy Instruction, held at Dato Paulina Integrated School, Sapo Palido, Malapatan, Sarangani Province on November 28, 2025. Given this 28th day of November 2025 at Dato Paulina Integrated School, Sapo Palido, Malapatan, Sarangani Province, signed Mr. Antonio T. Plantar, Principal 1. Sir Ryan. Same certificate of commendation is awarded to Guy Bless P.L. Velasco for being a resource person during this lab of Introduction to Foundation of Learning to Read and Reading Assessments. Same certificate of commendation is awarded to Ma'am Gemma A. Pangulima as a resource person for Introduction to Foundations of Learning to Read and Reading Assessments. Same certificate of commendation is awarded to Roxanne J. Marcos as a resource person for the Introduction to Rapid Math Assessment.